So, good morning po sa lahat. So, our theme for this month is what's your diet? As Christians, we should all desire the solid food. Okay? At ang text po natin for today is, let's say, dalawa. Hindi naman po talaga dalawa. Dalawang chapter lang pero magkasunod. Yung first text is on Hebrews chapter 5, verse 12-14, which it says, pakikor po natin mga Bible natin para mabasahin natin sabay-sabay. PowerPoint ulit ako, sabi ko na ako pa-PowerPoint. So sabi dito, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principle of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. He is a babe. But solid food belongs to those who are of full age. That is, those who by reason of us have their sense exercised to discern both good and evil. And ang second text po natin is kasunod lang niya, which is Hebrews 6, verse 1-3, and it says, therefore, leaving the discussion of elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptism, of laying of the hands, of resurrection, of the dead, and of eternal judgment. And this will do if God permits. So, bago po tayo mag-start, let's pray. Paano namin si Kristo na Diyos paligtas na lumalang na langit at lupa, na siya naligtas sa aming buwas kasalanan. O Lord God, ang pinagpapasamat muli at binigyan niyo po kami ng opportunity na makarating po ngayon upang pag-aralan po yung madalang salita. Lord God, nilalapit ko po sa inyo ang sarili, Panginoon ko, linisin niyo po ng aking puso at isipan, tanggalin niyo po ng mga bagay na pwede maging hindrance po sa akin sa pag-share po ng yung madalang salita. Lord God, kayo lang po ang itaas, kapulihan ko na, hindi po aking sarili, hindi po ibang tao, hindi kayo lang po. Kayo na rin po na magpuno ng aking mga shortcomings, sa aking mga pagkukulang, Panginoon ko, gabayan niyo po ng aking pananalita, Panginoon ko sa Kristo. Ganun din po, Panginoon ko, nilalapit ko rin po sa inyong mga kapatiran po ngayon na makikinig na yung mga salita. Lubin niyo po na maunawaan po nila ito, bigyan niyo po sila ng guidance, Panginoon ko, ng understanding upang maunawaan po nila yung mga salita. At higit sa lahat, matalim po ito sa mga puso at isipan at magamit po nila ito sa kanilang araw-araw pamumuhay at ma-share din po nila sa ibang tao. Ito po ang aking samtalan, ang Kristo Jesus, na ang Diyos at tigapagligtas. Amen. So, alam niyo po, gaya ko sabi ko kanina, last April 6, we celebrate yung third birthday ng anak kong si Hope. Alam niyo po, I still remember yung first time niyang pinanganak. Yan po si Hope. Yan po, as in, kapapanganak lang po niya yan. Nung pinanganak ko siya, parang tanda-tanda ko pa parang kahapon lang. Na pagkalabas ni Hope, nakasimangot agad. Kaya sabi ko, tingnan mo itong batang ito, kapapanganak pa lang nakasimangot na agad. Sabi ko gano'n. Kaya nga po, ang tawag ko sa kanya ng bata siya is buraot. Kaya binabuwalan ako ng ginagawa. Sabi mo, magtatawag mo ng buraot yung anak mo. Sabi ko, kasi naman naman lagi nakasimangot. Sabi ko. So, sa bagay, hindi ka ba naman sisimangot kung pinapanganak po siya. Naglabas-pasok siya. Nahirapan po yung nagpapanganak kay Lisa. So kaya nga po nung lumabas siya, yung ulo niya is oblong. Kasi hindi po bilog. Kaya nasabi ko doon sa nagpapanganak, nung sarap ko sila, justo. So sabi ko naman, nung tipro po pala na bibilog din yan. Sabi na. So kaya po, kasi yung 6 years old na. And then, meron yung panganay ko po, si Faith, which is magte-10 na po siya sa September. Despite na almost 10 years na yung nakaraan, I still remember din po, parang kahapon lang, nung first time siyang pinanganak. Which is this one. Sa hindi po nakakaalam, si Faith was born premature. Sobrang premature. Precisely, she was born 24 weeks. 24 weeks, which is around 5 months. 5 months something. 5 months lang po siyang pinanganak. At honestly speaking po, nung pinanganak siya, pinakita po talaga ng Panginoon kung gaano siya talaga ka-powerful.
Dahil nung tinakbo ko siya isa sa hospital, I still remember po, sabi ko nung boss ko, nagtatrabaho po ako sa hotel nun, huwag kang aasa. Sabi niya, na mabubuhay siya. Anak ko, i-ready ko na rin sarili ko. So, nung narinig ko yun, sabi ko, yan ka sa akin, pagka anak ng anak ko, lalayasan ko itong hotel na to. sabi ko sa kanya, na he said to, pero di rin na hindi magsusurvive ang anak ko. Sabi ko, only you will go. Sabi ko, God will provide. And praise God, pagkalabas ni Faith, despite that she was born 5 months only, umiyak siya. Kaya nga yung mga nurse at yung mga doktor na-shock. Kasi sabi, for 5 months, baby years old, umiyak, ibig sabihin okay na yung lungs niya. At kung makikita niyo po na lumabas siya, parang po siya talagang palaman. Diba? Tawag ko sa kanya sa Israna. Kasi as in yung balat niya po is transparent. As in hindi niyo po siya mahahawakan kasi dumidikit yung daliri niyo sa balat niya. So dahil yung takot po na hawakan siya kasi baka mapunit yung balat. And I still remember din po, nung ipapanganak na siya, pinapanganak ng Lisa, kasi po ako po, pakiramero po ako Praise God na doon ako nung pinanganak mga anak ko. Nung pinapanganak siya, talaga nakatingin po ako. Balik nung kayo, talaga nakasilip po ako. Hindi po ako kagaya ng mga ibang ama na ninenervo sa hindi mo. Ako hindi po, talaga nakatingin po talaga ako gano'n. So nung may palabas na po gano'n na bilog, na parang ulo. Kala ko po, at kala din nung nagpapanganak, ulo na. Hindi may palabas, talagang bilog po gano'n Biglang pumutok. Talagang pumutok. Nagkatingin na kami dalawa nung nagpapanganak. Sabi ko, well, ano nila, test, ayusto. Natawa yung nagpapanganak ng doktor, no, nila test ako Sabi ko, prima lang baby dito, kesa Joshi nila test, pati ko yung explore. Sabi ko, hindi ko nila test. Sabi, no, nila test So, pinanak po siya ng premature. And, naging difficult po talaga yung process, kaya medyo na-trauma po talaga ang Melissa. She stayed at the hospital for almost 4 months. Doon po yung first Christmas niya at doon po yung first New Year niya. So, ngayon po, nakita nyo ngayon, yung isa 2 years old na, yung isa is 10 years old. Talagang lumalaki sila. Kahit anong tigil natin na hindi sila lumaki, na mag-stay sila ng baby, eventually they will grow. Kahit anong tigil natin na maliit pa lang sila para akapin, para i-calculate, they will grow and become adult. And it's normal. Normal po yun, di ba? Kasi pag hindi naman isang bata, ibig sabihin may problema. So, as a Christian, when we first accepted our Lord and Savior Jesus Christ, we were born again. We became a baby Christian. And eventually, we will grow. At pag isang Kristiyano hindi nag-grow, ibig sabihin, there's a problem. Ang text po natin for today is makikita sa Hebrews. Yung unang text po natin makikita sa Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. A quick background po, ang books ng Hebrews, hindi natin precise lang talaga kung sino nagsulat. Some theologians says it was Paul. Ang sabi naman ay hindi si Paul. But whoever wrote the book of Hebrews, we all know that it comes from God. Sangayon po ba kayo sa akin? It was God who provided the word sa author para isulat. So, ang text po natin in Hebrew, sinulat ng author na naka-address sa mga Christian Jews. Hindi po yung Jews na ininama, yung mga Christian na Hebreo, yung Christian Jews. At ang sabi po, sa verse 12, for thou by this time you ought to be teacher, you need someone to teach you. Again, the first principle of oracles of God, and have come to need to milk and not solid food. Yung author ng Hebrews, especially yung 5, sinulat ng Hebrews kasi sinasabi niya na yung mga Hebrew, na ay mga Jews na Christian, kahit na matagal na silang Kristiyano, gaya nga nasabi, dapat mga teachers na sila, dahil ibig sabihin matagal sa mga Kristiyano, they still be the teacher. They still immature Christian. Hindi pa sila mature Christian.
At ang sabi sa verse 13, for everyone who partakes only milk is unskilled the word of righteousness, for he is a babe. So itong mga Jewish Christian na to, kahit na matatanda na sila, naging Christian na sila for a long time, they are still immature. They are still drinking milk, spiritual milk. At yung author, sinasabi sa verse 14, yung author, sinasabi niya, but solid food belongs to those who are full of age. That is, those who by reason of use have their sense exercised to discern what will be. Yung author ng Hebrew, gusto niyang i-share ang solid food sa mga Jews na mga Christian. But sad to say, kahit gusto niyang i-share ang solid food, they are not yet ready. They are still babes. They are still immature as a Christian. Alam niyo mga kapatid, while I'm reading the Hebrews 5:14, na-imagine ko yung mga Jews Christian na sabi ng author ng Hebrews, Paul or hindi si Paul, na mga mature pa itong mga Christian to. Kahit na matagal na sila naging Christian, na mga immature pa sila, they are still babies. Alam nyo, the first thing, at totoo po ito the first thing that comes into my mind, the first image na nag-appear sa isipan ko nung binabasa ko yung Hebrews 5:14 is ito. Yung mga siguro yung mga kabataan ngayon, hindi nyo kilala kung sino to, di ba? At hindi ka rin for sure alam kung anong tawag sa term na yan. Pre, ikaw matanda ka na, kilala mo ba yan? Ang tawag dyan sa karakter na yan is Bonjing. Oo, yan. That is Jimmy Santos. At ang film niya is Bonjing. Na, despite na matanda na siya, he acts like a baby. Despite na matanda na siya, he is still drinking milk. Kita yung laki ng baby ng bibero niya. And that is the first thing that comes into my mind nung binabasa ko yung Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. Sad to say, para silang mga bonjing. Dahil nasabi ni Paul or ng author ng Hebrews, matagal na silang Christian but they're still drinking milk. Siguro tatanungin niyo ako, Brother Abs, ano ba yung basic teaching na dapat alam namin? Paano namin malalaman kung kami ba ay still baby Christian or mature na? Ano ba yung basic teaching na dapat alam namin to start or to be considered mature or growing Christian? At makikita po natin yan sa susunod nating text, which is on Hebrews 6:13. Sabi sa first chapter, therefore, leaving the discussion of the elementary principle of Christ, sinasabi sa Hebrews 6:13 that as a Christian, we should not remain babies. We should try to move forward. We should try to grow spiritually. We should be mature. Gaya nga nasabi ko kanina, it's a normal thing for a baby to grow. And so as a Christian. And if we are not growing as a Christian, it means may problema. So, Brother Abs, ano nga ba yung principle teaching na yan na sinasabi ng authors ng Hebrew? Na dapat alam na namin sa sitwasyon namin ngayon, na dapat alam na ng isang Christian. Well, according sa Hebrews writer, according sa book of Hebrews, nag-list siya ng 6 principle teaching na dapat alam ng isang baby Christian o dapat alam na. And those 6 principles, he divided into 3 groups. So, prepare. Yung isa, makikita natin sa chapter 1, ang sabi, foundation of repentance from dead works and faith toward God. So, ang unang principle daw, teaching na dapat alam ng isang baby Christian is repentance
and faith. Oo nga naman eh. That is the start. Diyan na umpisa ang salvation natin. Mga kapatid, if someone asks you, what is repentance? Can you confidently answer that person kung anong ibig sabihin na repentance? Repentance is a Greek word, ibig sabihin, metanoia, comes from Greek word metanoia. Ibig sabihin, to change one mind. So pag tayo nag-repent, yung ba yung pag ginagawa tayong kasalanan, nalungkot tayo, yung po ba yung ibig sabihin ng repentance? No. O bakit walang sumasagot? Isa lang na sumagot. No. Sabi nga, to change one mind. Ibig sabihin ng true repentance is pag may nagawa kang kasalanan, nag-repent ka, hindi mo na uulitin yun. Hindi mo na gagawin yun. You will go 180-degree change. Hindi 360 mga kapatid ha? Kasi pag 360, papalitan mo yung kasalanan eh. Only 180. Tatalikuran mo mismo yung kasalanan at hindi mo na uulitin. That is the meaning of true repentance. A change of mind that results change of action against your sins, against the sin na ginawa mo. So, yan daw yung una, number one na dapat alam ng isang Kristiyano. Ng isang baby Christian. Second, faith. Alam naman siguro natin yung definition ng faith, di ba? Faith. Now, faith is the assurance of things hoped for, the convictions of things not seen. Makikita natin sa Hebrew 11:1. Mga kapatid, I think this is one of the verses that we should remember at itanim natin sa puso natin. And we all know another famous verse regarding sa faith is Ephesians 2:8. For by grace and kulang na sinunod ko. For grace you have been saved through faith, pasensya na kulang, and not by your works, it's a gift of God. So naligtas tayo hindi dahil sa action natin, but by grace through our faith. At makikita natin yan sa Ephesians 2:8. Pasensya na medyo malabo yung PowerPoint ko. Yan daw yung unang bagay na ang baby Christian should know. At yung dalawang yun, hindi ba kayo nagtataka bakit pinagsama? Because it's the two sides of a coin. It's about our salvation. It's where it begins. It's where it starts. Na pag minashare sa atin ang gospel of salvation, obviously, we repent sa kasalanan natin, and then we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. We put our faith on what Jesus Christ done on the cross of Calvary. So dapat alam po natin na mga kapatid, hindi po opinion ko ito ha, nasa book of Hebrews yan, sinasabi, that is the basic lang yan. Answer, first step pa lang yan. The second that we should know as an elementary principle daw ng Christianity is makikita sa Hebrews 6:1 pa rin, sa verse 2 na, of doctrine of baptism of laying on of hands. Baptism, it is one of the church ordinance. Ano pa yung isang church ordinance, mga kapatid? Amen. Buti na, Tita Zed, walang sumasagot sa iba eh. Mga ano eh, the Lord's Supper. And laying hands. Baptism. Ang baptism po mga kapatid, let's talk about baptism. Baptism. Baptism, nagbabaptize tayo because it cleanses our sin. Ganun ba yun? Hindi. Sabi ko, Pastor, wala nag-react. Kailangan mo i-baptize lahat uli yata eh. Hindi nga. Nakikinig si Pastor, hinihintay ko may mag-react eh. Isa lang nag-react eh. Dapat inaway pa tayo todo ilig eh. Of course not, mga kapatid. Baptism doesn't cleanse sins. Mag-ingat kayo ha. Kasi pag yun ang stand nyo, aba, kailangan nyo talaga i-baptize ulit ng pastor. Baptism is an act of obedience.
symbolizing the believer's faith in Jesus Christ, our crucified, buried, and risen Savior. Ang baptism is obedience natin sa Panginoon kasi He Himself nagpapagpapag siya. And it symbolized the finished work of our Lord and Savior Jesus Christ. That He died on the cross, that He was buried, and He didn't stay dead. Na nabuhay siyang muli. Ang Diyos natin hindi na natiling patay. Amen. Honestly speaking, mga kapatid, baptism is a good testimony of that we are followers of Christ. Alam mo, I had the blessed opportunity nung nabaptize ako. I still remember precisely yung date. Yung year, hindi na ako sigurado kung 2003 or 2004. I was baptized August 15. Tanda ko yun. August 15, Agosto. And I was so blessed because I was baptized sa dagat. Imagine nyo, Agosto, gano'ng kadaming tao yun. As in, sobra, ang daming tao yun. Siguro may iba kakabahan na o mahihiya. But no, nung binabaptize ako, I was so happy. Sabi ko, tingnan niyo ko kung anong ginagawa ko para sa Panginoon. I'm obeying my Lord and Savior Jesus Christ. At sasabihin ko sa inyo mga kapatid, there are two old Christians na hindi ko makakalimutan during those moments. Unang-una, ang nag-baptize sa akin nung si Pastor Romy. I was his first person na binaptize niya. Tama ko pala, Pastor? I was the first person na nabaptize si Pastor. And yung dalawang taon na hindi ko makakalimutan, ang unang-una sa lahat is wala po siya ngayon sa atin, is si Brother Lino. Nung ibabaptize na ako, nandun siya, nagmamadali siyang pumunta para samahan ako. And another person was Brother Daniel. Ewan ko kung nandun ni Brother Daniel. Isa din agad si Brother Daniel ang mga nandun agad para samahan ako. And knowing that there are someone beside you na during nabaptize ka, nakaka-encourage din talaga. Hindi ko pa makakalimutan din nun yung sinabi ni Tita Mary at Tito Mar. Kasi si Omar, nakatayo lang. Sabi ni Tita Mary, "Uy, pumunta ka nga doon. Yung pamangkin mo ibabaptize, nakatayo ka dyan." Siya pumunta si Omar. And then mga kapatid, I was so blessed that nabaptize ako in front of many people. At hindi ko pa makakalimutan, merong picture nun. Doon sa picture may background, isang lalaking mataba, nakaswimming trunks, na nakikisyoso. Talagang everything is parang clear as yesterday lang po yun. So, baptism is not, it cannot cleanse sins, mga kapatid. It is our testimony of the finished act of our Lord and Savior Jesus Christ. Second daw, laying of hands. Ano yung laying of hands? Laying of hands is done when praying for the sick. Pag may pinapipili tayo na may sakit, minsan yung mga pastor pumupunta doon, hinahawakan nila yung may sakit. Other thing is appointing of pastors or elders. And praise God, next Sunday, ay sa 12 ba yung pastor? Next Sunday, we will have a blessed opportunity na makikita natin ang ating kapatid sa pananampalataya na malilay hands, mauling. And it's a great opportunity. Sayang nga wala tayo doon, but at least we can watch it through online. He is so blessed. Talagang makikita natin at maraming makakakita. And minsan na nalilay hands din pag nagbe-bless. At yan ang makikita natin sa mga verse na nilagay ko. Third, makikita natin always sa verse 2 of resurrection of the dead and of eternal judgment. So, ang lima daw at pang-anim na basic teaching that we should already know as a Christian is about resurrection and eternal judgment. Mga kapatid, ang sabi dito, one day we will have a physical resurrection with a glorified body. At makikita natin yan sa John 5:29 at 1 Corinthians 15:42-53. Anong ibig sabihin nun? Na pag mamatay tayo, one day mabubuhay muli tayo. Just like happened to Jesus Christ.
And we will have a glorified body. Ano ibig sabihin ng glorified body? Glorified body, it means that we are no longer subject of disease, sickness, everything. Pati lamig, pati init. So pwede na tayo tumira sa Pilipinas. Kasi hindi natin mararamdaman yung init sa Pilipinas. At sabi, according to some theologians, tinatanong, anong edad ba mare-resurrect ulit tayo? Wala talagang nakakalam, sabi nila, around 30 years old. So yung mga namatay doon ng 55, 56, pag niresurrect sila, around 30 years old. Hindi po ito dogmatic, sabi ng mga theologians. Pero siguro, no, mas pabor sa mga matatanda yun, sorry po kasi. Kasi pag namatay sila ng 60 or 70 at na-resurrect sila, 30 years old ulit sila. Wala na sila mga rugi. Yung mga rugi na inaalagaan natin, pag na-resurrect na tayo, nagkaroon na tayo ng glorified body, mga wala na yun. Yung ngiti ni Tita Zen, ang ganda yun. Di ba? And that is very nice. And ang pang-anim po is internal judgment. So it refers that everyone will be judged by God. And there will be two types of judgment. First, for the believers, which Jesus determines every believer's reward. Ito po yung sa akin. At pangalawa, and the other one is a judgment of condemnation for the unbelievers. So yan po daw ang mga basic teaching na dapat alam natin. Gaya nga sinabi nga, it was an elementary teaching that a baby Christian should know or dapat already know. Mga kapatid, kailan po tayo naging Christian? Some may say, 10 years ago, siguro pinakamatanda dito si pastor na, hindi ko po sinasabi ng age pastor ha. Pinakamatanda dito na naging Christian, I don't know, if si pastor, si Brother Daniel, some may say 30, 40 years, 20, 70, wala, siguro 70, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1. May question mga kapatid. Yung age natin na naging Christian tayo, is it compatible sa knowledge natin about spiritually? Kung gano'n tayo katagal na naging isang Kristiyano, is it compatible sa growth natin spiritually? Do we have the confidence? Pag may nagtanong sa atin, tanungin sa atin itong anim na to, which is, tutuloy mo, I want to underline, and it didn't come from me, dahil sa Bible lang. Kaya natin sagutin to confidently sa tamang tatanong sa atin. Especially, kung masasabi natin, matagal na tayong Kristiyano. Or do we feel like the first image that I said, that I showed, yung bonjing? Diba? Hindi po ako mag-husgay, hindi ako magtatanong, tayong sagutin natin sa sarili natin. Diba ang sakit? Kung iisipin natin, yung sitwasyon natin is gano'n. Nung nakita natin yung fish na pinakita ko kanina, tatawa tayo. Eh kung kaya tayong gano'n spiritually, katawa-tawa kaya tayo as a Christian. So mga kapatid, sabi kanina sa Hebrews 6 verse 1, we should read the elementary teaching. We should try to move forward. We should try to grow spiritually. We should not remain babies. Kasi nga gaya sabi ko, it's normal thing for a baby to grow physically. And so as a Christian, it's very normal and it should be that a Christian should grow spiritually. It should be, mga kapatid. We have the responsibilities to grow. Not for ourselves, para din sa mga ibang tao, sa mga mahal natin sa buhay. So, tatanong, Brother Abs, anong dapat kong gawin? Para mag-grow tayo. Mga kapatid, for me, there's 3 basic steps that we should need to do. At yun po ang title ko for today. Medyo nahuli po yung title.
3 steps toward Christian maturity. Mga kapatid, to grow spiritually, to move forward para mag-grow tayo spiritually, the first step that we should do is desire to grow spiritually. Dapat magkaroon muna tayo ng desire sa sarili natin mag-grow. Kasi kung walang desire, hindi talaga tayo mag-grow. We will stay this way. Kung masaya na tayo nakaupo lang, nakikinig lang, hindi tayo mag-grow. We should have the desire to grow. That is the first step, to have a desire to not remain like this, mga kapatid. Sabi kanina, yung first basic teaching na dapat natin malaman is salvation, repentance, right? Nalaman natin na mahal tayo ng Panginoon natin. Binigay niya yung nag-iisa niyang anak para sa atin. Nalaman natin na mahal tayo ni Jesus Christ because He gave His life para sa atin. After knowing that, mga kapatid, we should have the desire to know them more. We should have the desire na makilala natin sino ba ang Panginoon na nagbigay ng buhay ng kanyang anak. Sino ba si Jesus Christ? We should have the desire to know them. Mga kapatid, I want to give you an example. All of a sudden, may lumapit sa inyo. Bigyan kayo ng kotse. O sa'yo na, regalo ko na sa'yo yan. Siyempre, di ba natin yung curiosity mo na malaman kung sino ba itong taong to? It's logic. O ba, pag bigyan ako ng kotse, bakit na mag-stalker ako ng taong yun. Sino ba ito? Baka i-research mo. Di ba? And it's only about a car. Mas kaya bigyan ako ng 1,000 pesos, ay euro eh. Sino ba ito nagbigay sa ng 1,000 euro to? Natin yung desire ko malaman kung sino yung taong yun. How much more kung mismong anak pa niya ang binigay niya? How much more kung mismong buhay pa niya ang bibigay niya? Hindi ba tayo magkakaroon ng desire na malaman kung sino ang ating Panginoon? Second, after the second, kanina sabi basic principle is baptism and laying of hands. It's about, let's say, it's a church ordinance and our responsibilities to our fellow Christians. After we know na meron tayong obligation sa ating mga kapatid sa pananampalataya, after we learn that God has command, may mga utos ng Panginoon sa atin, siyempre, di ba natin yung desire natin na malaman ko yung mga commands na yun at kung paano natin mag-fulfill yung mga yun. Nandun yung desire natin na mag-grow para ma-share natin yung Word of God sa iba. We should have a desire, mga kapatid. Third, sabi, end of time. Di ba? Judgment. Pag nalaman natin yun, wala ba tayong desire na ano kaya mangyayari sa atin sa kabilang buhay? Di ba? Dapat natin yung desire natin na malaman kung ano yung buhay natin after ng buhay natin dito. Di ba? At dapat natin yung desire natin na habang nandito tayo, paano tayo magiging faithful servant? Paano tayo makakatanggap ng mga reward sa Panginoon? Ano yung mga reward na sinasabi doon? Mga kapatid, we should have the desire to grow spiritually. We should have the desire to know more about our spiritual life. At paano natin malalaman yon? By taking the second step, which is the Word of God. Mga kapatid, it always comes to the Word of God. It always comes to the Bible. Lahat ng mga yun nakasulat sa Bible. We should read our Bible. Not only read our Bible, we should study the Bible. We should meditate what is written on it. And we follow kung ano nakasulat dito. Kasi kung hindi papasahin na natin pag-aaral natin, it's futile, walang saysay. Mga kapatid, in the Bible, nakasulat kung gaano tayo mamahal ng Panginoon natin. This is God's love letter sa atin, mga kapatid. Love letter din ng
ng Panginoon sa atin. Baka nga pag yung mga girlfriend yung boyfriend yung mga asawa niyo, send lang kayo na sweet message, paulit-ulit yung binabasa eh. How much more yung Bible na love letter ng Panginoon? Third, mga kapatid, hindi lang ito love letter ng Panginoon. It is also our guidebook. Our guidebook for our spiritual journey. Classical. Hindi lang ito love letter ng Panginoon. Guidebook din natin ito, mga kapatid. Dito nakasulat yung mga commands ng Panginoon. Yung mga responsibilities natin as a Christian. So, binabasa ba natin, mga kapatid? Nagre-reklamo tayo that we are having hard times. Pag ganyan, ganun. Hindi natin kaya i-affronta. Kasi hindi tayo babasa ng Bible. This is our ultimate guidebook, mga kapatid. Mas magaling pa ito sa navigator ng Google. Yung navigator ka ng Google, kasi dadaan ka sa dadang sarado eh. But this book is an ultimate guidebook na pag sinunod natin ang nakasulat dito, hindi tayo malilig. Hindi tayo mapapahamak, mga kapatid. And that is the second step, mga kapatid. Sabi ko sa inyo, mabilis na ako. Third, siyempre, first, yung desire. Diba? Pag nagkaroon tayo ng, we need to have a desire to grow spiritually. Pag meron tayong desire, nandun yung desire natin pag-aralan, hanapin na nakasulat sa Bible. Diba? And the third is having a willing heart. What do I mean having a willing heart? Okay, babasahin nga natin nakasulat sa Bible. Eh kung wala, hindi naman tayo willing na sundin yung nakasulat dito, wala din saysay. Tama po ba ako? Anong silbi ng pagbabasa natin sa Bible kung hindi naman tayo natin susundin to, kung wala tayong willing heart to follow it? Example, lahat siguro tayo gusto magkaroon ng magandang katawan, di ba? Macho, sexy, kagaya ng ating kapatid na Ryan. O kahit na hindi macho o sexy, just to have a very healthy body. Di ba? Yun na nga lang eh. To have a very healthy body, malusog na pangangatawan. So, siyempre ang gagawin natin, mag-research tayo through Google, to other motor delicious ka. Ano ba ang dapat yung kainin para maging malusog? Anong mga buto, anong mga gulay na dapat yung kainin? Kung alam nila, ang daming butong ninunguya nila dati ko, ang daming ng butong ginigiling. Hindi ko alam kung saan nila nakita yun. You will need some research kung paano magkaroon ng healthy body, fit body. Kaya lang, kahit anong research mo, kung hindi mo naman susundin yung research mo, sa tingin mo, magkakaroon ka ba ng healthy body? Magiging malusog ba ang katawan mo? No, mga kapatid. You will remain the same. Same as our spiritual life. We should be willing, we should have a willing heart to follow, to obey what is written in the Bible. Mga kapatid, having a willing heart produce obedience. Pag willing ka, willing yung heart mo, susunod ka sa mga nakasulat sa Bible. Even though it will be difficult sa umpisa, even though it will be contrast on your worldly priority, you will obey what is written on it. Because you have a willing heart. Mga kapatid, having a willing heart produce changes. Willing heart produce changes, mga kapatid. Changes of what? That before that you are living in a worldly manner, sinful life, if you have a willing heart to follow the Bible, from sinful lifestyle, you will have a holy life. And that's because having a willing heart, mga kapatid. Third, willing heart, mga kapatid, produce perseverance. Gaya ng mga naging testimony natin kanina, which is true. The more we try to walk according sa God's will, the more we try to be obedient. Siyempre yung kalaban din natin mag-double time.
Hahayaan naman niya tayo na mag-grow as a Christian? Definitely not. And it will happen. Madadapa tayo, kakasala tayo. But we always stand up again. We move forward. We persevere. Because we have the willing heart to follow God's way. We have the willing heart to grow spiritually. And having a willing heart to be obedient, to grow, to study the Word of God, to follow what is written on it, we also become stronger to resist the temptation ng mga kalaban natin. So willing heart is very important. Mga kapatid, you need only 3 steps. 3 steps lang. Desire for growth spiritually, the Word of God, which is hawak na natin. Alam niyo ba, we are blessed kasi we have the opportunity to read the Bible. We are so blessed, mga kapatid. Kasi may mga bansa ngayon, marami ng bansa ngayon na hindi ka pwedeng magkaroon ng Bible. Hindi ka pwedeng magbasa ng Bible. But there are those Christians na nakatira doon, they are risking their lives para lang makapagbasa ng Bible. And now we are freely to read our Bible. But we are not reading it. Mga kapatid, we are all guilty. Hindi lang ako, hindi lang kayo, hindi lang ako. We are all guilty. Sad to say, sometimes we prioritize doing other things rather than reading our Bible. Madalas pa tayo nag-YouTube, madalas pa tayo nanonood ng film, madalas pa tayo nag-games rather than studying our Bible. At huwag sanang dumating ang time, mga kapatid. Kasi dadating yon that we will no longer able or have the rights to read the Bible. Kasi dadating yun, mga kapatid. Before end times, during rapture, ipagbabawal lang magbasa ng Bible. At huwag niyo sana maranasan yung mga kapatid. Kasi pag naranasan niya, ibig sabihin na iwan kayo. Hindi kayo nakasama sa rapture. And that is very scary, mga kapatid. Alam niyo, minsan, dinadahilan ng mga ibang Christians, sasabihin nila, kapatid, I don't need to study that much the Bible. Hindi ko kailangan magsunod ng kilay na babasahin ng Bible. Hindi naman ako magpapastor. Hindi naman ako magiging teacher. Hindi naman ako magiging preacher. It is not my calling. Yun ang laging dahilan. Mga kapatid, naalala ko rin sa teacher sa Hillcrest, which is one of the most respected pastor during sa Hillcrest. And one of, honestly, pag siya nagtuturo, talagang amaze na amaze ako. Talagang kasi talagang galing din niya mag-English. Sabi niya daw, tinestimony niya na nag-career ng youth camp sa Hillcrest Bible School. Hindi daw niya, wala daw siyang calling to be a pastor. Hindi daw narinig yung calling na ng Panginoon, pastor ka. Wala daw siya narinig na ngayon na gano'n. But it was his desire to be a pastor. And in fact, he is a pastor right now. At hindi lang yung desire niya to be a pastor, kaya siya naging well-respected pastor right now. Because he also has the willing heart to obey what is written in the Bible. He is also, for sure, studied a lot the Bible. Kaya siya naging well-respected pastor. Alam niyo, mga kapatid, it's not about being a pastor, being a teacher, being a preacher. Hindi yun eh. We should grow. It's very normal. It's obligatory for us to grow spiritually. Hindi po hindi ka magpapastor, hindi ka lang kailangan magpursige para mag-grow. It's our obligation, mga kapatid. Not only to ourselves, but to others, sa mga man natin sa buhay. Ano ibig sabihin? It's our obligation to ourselves. Paano natin ipaglalaban ang katotohanan? Paano natin i-share ang Word of God if we do not know what we are defending?
If we do not know, what are we sharing? It's our obligation, it's our responsibilities to our loved ones. Mga kapatid, we are inaatake tayo kaliwat kanan. So how can we protect our loved ones spiritually kung hindi natin alam anong i-advise natin sa kanila, ang ituturo natin sa kanila? Mga kapatid, just like I said before, it only needs 3 steps to grow spiritually. Do it for yourself. Do it for your loved ones. Do it for others. And most especially, mga kapatid, do it for the Lord. To God be the glory.